Kamusta mga kapatid ko? Dalangin ko na ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay mapasa inyo at sa inyong pamilya, ngayon at magpakailanman. Amen. Ako po si Pastor Antonio Jr. at nandito tayo mga kapatid sa malaking pagkakaisa ng pananampalataya at panalangin upang humingi ng lakas sa Panginoon. Alam kong ikaw na nakikinig ngayon ay dumadaan sa mabigat na espiritual na laban. Hindi ngayon ang panahon para panghinaan ka o ibaba ang depensa mo, kundi para lumaban gamit ang tamang sandata. Amen? Bakit ko ito sinasabi? Madalas, sinusubukan ng mga tao sa paligid na agawan tayo ng kapayapaan o hindi tayo hikayatin sa paglalakbay kasama ang Diyos, kaya tayo nanlulumo. Madalas, nauuwi tayo sa pakikipagtalo sa kanila, gayong ang ating laban ay dapat mapagtagumpayan sa kalangitan, sa mga espiritual na dako. Ayon sa Biblia, ang ating kalaban ay hindi tao kundi si Satanas at ang kanyang mga demonyo na marunong mangpahirap. Alam niya kung kailan ka mahina at ginagamit ang taong iyon sa oras na iyon para saktan ka sa pamamagitan ng salita. Kung hindi ka magbantay, baka matukso kang makipag-away sa taong hindi mo naman dapat kalabanin. Naiintindihan mo? Kaya ngayon, magdadala ako sa iyo ng isang espiritual na sandata na kapag isinabuhay mo, magkakaroon ka ng tagumpay sa lahat ng pagkakataon. Ipapakita ko ang malinaw na halimbawa kung paanong ginamit ni Jesus ang tamang sandata at binigyan siya ng Diyos ng tagumpay. Amen? Kaya manatili ka sa akin hanggang sa dulo. Siguradong mapapalakas ka ngayon at sa mga susunod pa. Gusto kitang ipagdasal. Gusto kong pahiran ng langis ang aking mga kamay at ipanalangin ka kahit malayo ka. Naniniwala ako, iyon na ang tagumpay. Bago magsimula, pakisubscribe sa aking channel. I-click mo lang ang button na mag-subscribe at i-activate ang bell ng notification para hindi mo ma-miss ang kahit anong video na ilalagay ko. Paalala lang na araw-araw, alas 5 ng umaga at alas 6 ng gabi, ako ay nagdadasal para sa iyo, kaya sumama ka sa akin. Tama ba? Mga kapatid, gaya ng sinasabi ko sa inyo, tayo ay nasa isang espiritual na labanan at nakikita natin sa ministeryo ni Jesus noong siya ay binyagan ni Juan Bautista. Sabi sa Biblia, nabuksan ang langit at may tinig ng Ama na nagsalita mula roon. Sinabi niya, "Ito ang aking minamahal na anak, na lubos kong kinalulugdan." Pagkatapos, isang kalapati ang lumapag sa ulo ni Jesus bilang simbolo ng Espiritu Santo at kapangyarihan ng Diyos. Mula noon, magsisimula ang ministeryo ni Jesus na puno ng mga himala at kapangyarihan. Ayon sa Biblia, matapos binyagan si Jesus, dinala siya ng Espiritu Santo sa disyerto kung saan tinukso siya ni Satanas. Pakitutukan mo ang detalye rito. Pagkatapos ng malaking tagumpay sa espiritual, doon matindi ang pagsubok kay Jesus at dooy tinukso siya. Ganoon din tayo, mga kapatid. Pagkatapos ng tagumpay, susubukan ng kaaway ang ating kapayapaan. Eksaktong pagkatapos ng isang sandali na ikaw ay pinagpala, na ikaw ay napuspos ng Espiritu Santo. Maaaring pumunta ka sa isang gawain at dinalaw ka ng Diyos, kinausap ka ng Diyos. Diyan mo kailangang doblehin ang iyong pagbabantay dahil susubukan ng dyablo na kunin ang iyong kapayapaan. Susubukan niyang ipalimot sa iyo ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa iyo. At ang nakakatuwa, pagkatapos magsalita ng Diyos, "Ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan." Sa disyerto, nais ng dyablo kalimutan ni Jesus ang lahat. Inaakusahan niya si Jesus, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawing tinapay ang mga batong ito. Kung anak ka ng Diyos, tumalon ka sa bangin at ililigtas ka ng mga anghel." Mga kapatid, gustong pagdudahan ni Satanas si Jesus sa tiwala niya sa Ama. Kaya dapat din tayong laging mag-ingat, lalo na pagkatapos ng tagumpay. Tama ba? At gusto kong basahin kasama ninyo ang isang bahagi na nasa Marcos, Kabanata 6, kung saan ipinakita na ginawa ni Jesus ang unang pagpaparami ng tinapay at isda. Isang pambihirang himala ito. Mahigit 5,000 tao ang napakain gamit ang 5 pirasong tinapay at 2 isda. Mga kapatid, matapos ang malaking himala, tiyak na namangha ang lahat, pati mga disipulo. Ngunit si Jesus ay naging mapagmatsyag dahil maaaring dumating ang pagsubok pagkatapos noon. At gusto kong basahin sa iyo kung ano ang ginawa ni Jesus at kung ano ang nangyari. Makinig kang mabuti, ganito ang sabi. Matapos paramihin ni Jesus ang tinapay at isda, inutusan niya ang mga disipulo
na sumakay ng bangka papuntang Bethsaida habang pinauwi niya ang mga tao. Pagkatapos magpaalam sa lahat, umakyat siya sa bundok para manalangin. Tingnan ninyo mga kapatid, nagpaalam siya at umakyat sa bundok para manalangin. Sa gabi, ang mga disipulo ay nasa bangka sa gitna ng dagat at si Jesus ay nag-iisa sa lupa. Nakita niyang hirap sila sa pagsagwan at laban sa hangin at alon. Noong 3:00 ng madaling araw, lumapit si Jesus sa kanila habang naglalakad sa dagat. Balak niyang lampasan sila, ngunit nang makita siyang naglalakad sa tubig, sumigaw sila sa takot, akala nila multo siya. Natakot silang lahat nang makita siya, ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag matakot, lakasan ninyo ang loob, ako ito." Pagkasakay niya sa bangka, tumigil ang hangin at namangha ang mga alagad. Amen? Kaya dito natin kitang-kita ang espiritual na labanan pagkatapos ng malaking tagumpay. Pinarami ni Jesus ang tinapay at isda. Biglang pinasakay niya ang mga alagad sa bangka at inabutan sila ng malakas na bagyo. Nagsasagwan ang mga alagad para iligtas ang sarili. Takot na takot dahil alam nilang maaaring mamatay sila roon. Pero nakakatuwang isipin mga kapatid, si Jesus, umalis siya upang manalangin at hanapin ang presensya ng Ama na siyang naghanda sa kanya para sa mga susunod na mangyayari. Kapag may malaking tagumpay, alam mo ba ang dapat gawin? Lumayo at manalangin, ihiwalay muna ang sarili sa pamilya at kaibigan. Pumunta ka sa iyong kwarto at simulang hanapin sa Diyos ang susunod na direksyon, ang susunod na hakbang at, higit sa lahat, palakasin ang iyong sarili espiritual. Siyempre, ito ang panahon ng pagsamba, panahon ng pasasalamat sa Diyos sa lahat ng ginawa niya. Pero panahon din ito para maghanda sa mga unos na maaaring dumating. Tama ba? Sinasabi ko nito, mga kapatid, dahil maraming halimbawa sa Biblia na matapos ang tagumpay, sinusubok tayo ng malaking pagsubok. Nagsermon na ako minsan sa pagsamba, napakatindi ng karanasan. Binigyan ako ng Diyos ng mga pahayag doon mismo, mga pinagpalang salita, at nakakatuwang isipin na kinabukasan, sinusubok ako sa mismong mga salitang ipinangaral ko sa simbahan. Kaya dapat tayong laging magdasal at maging alerto, hindi tayo pwedeng mag-relax. Eksakto pagkatapos ng isang malaking tagumpay, pumupunta ang mga tao sa pizzeria, pumupunta sila sa kainan. Hindi naman ito mali, pero pagkatapos nito, hindi na sila nagdadasal, basta na lang sila nagdiriwang, nasisiyahan sa tagumpay. Mga kapatid, doon tayo inaabutan ng dyablo kapag hindi handa, lalo na kapag nangangaral o ipinagdarasal ang iba. Alam niyang talo siya at susubukan kanyang pabagsakin. Magdasal tayo ngayon para sa espiritual na proteksyon. Kung nararamdaman mong kinausap ka ng Diyos ngayon, isulat sa komento, "Kinausap ako ng Diyos ngayon." Makakatulong din ito na palakasin ang loob ng iba kapag narinig nila ang panalangin na ito. Amen? At huwag mo ring kalimutan, sa huli, gusto kong hilingin sa iyo na ibahagi ito dahil kapag nagbabahagi ka ng mensahe tulad nito, ginagamit ka ng Diyos para maabot ang mas marami pang tao. Dahil dito, hindi ako nangangaral ng relihiyon, mga kapatid. Ang pinag-uusapan ko lang ay ang Ebanghelyo. Amen? At sinasabi sa Biblia, kaya mga kapatid, itutuloy ko dito na nagkaroon ng pangalawang pagpaparami ng tinapay at isda. 2 beses na pinarami ni Jesus ang tinapay at isda para pakainin ang maraming tao. At sa pangalawang pagpaparami ng tinapay at isda, muli si Jesus ay naging mapagmatsyag at alerto dahil alam niya na maaaring may mga pagsubok na darating agad pagkatapos at iyon nga mismo ang nangyari. Ayon sa Biblia, matapos paramihin ang tinapay at isda, agad lumapit ang mga Pariseyo at pinunong relihiyoso. Sinubok nila si Jesus. Humingi sila sa kanya ng isang tanda mula sa langit para patunayan na siya talaga ang anak ng Diyos. Noong oras na yon, sila ay mga relihiyoso at nasa loob ng simbahan. Kumbaga, mga taong nagsasabing sila ay kasama ng Diyos. Ang siyang sumubok kay Jesus, ginamit sila ni Satanas. Mag-ingat kayo. Dahil matapos ang malaking laban, maaaring may sumunod na matinding pagsubok o tukso mula sa kaaway. At makikita rin natin ang iba pang mga halimbawa sa Biblia. Noong si Jesus ay nasa bundok ng Transfigurasyon at pinahintulutan ng Diyos na magpakita sina Moises at Elias kay Kristo. Maluwalhati ang sandaling iyon, kaya gusto ni na Pedro, Santiago at Juan na manatili roon. Ngunit pagbaba nila ng bundok, agad hinarap ni Jesus ang espiritual na labanan
dahil may batang inaalihan ng demonyo na di napalayas ng ibang disipulo. Kaya pinalayas ni Jesus ang demonyong iyon, tinuruan ang mga disipulo, pero isa iyong espiritual na labanan. Marami pa akong kayang ibigay na halimbawa, pero alam ninyong lahat ang nangyari kay Elias nang harapin niya ang mga propeta ni Baal at natalo sila. Ngunit agad siyang tinakot ni Jezebel pagkatapos. Humarap siya sa isang matinding espiritual na labanan. Kinailangan niyang magtago. Kaya mga kapatid, araw-araw tayong humaharap sa isang matinding labanan. Pero alam kong atin ang tagumpay at kailangan nating maging mapagmatyag. Amen? Naniniwala ako na ngayon ay isang direksyon na gusto ng Diyos na ibigay sa iyo para magtagumpay ka sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sandali. Papuri sa Diyos. Kaya ngayon, tayo ay mananalangin. Gusto kong pahiran ng langis ang aking mga kamay. At gusto ko na ikaw ay humiling sa Diyos na bigyan ka ng espiritual na baluti para hindi ka maging pabaya o mawala ng bantay. Laging maging alerto at mapagmatyag, lalo na kung may nagsabi o gumawa ng bagay na hindi mo gusto o nakasakit sa iyo. Mga kapatid, tandaan nating ang laban natin ay hindi laban sa tao, kundi laban sa kaaway ng ating kaluluwa. Tama ba? Iuunat ko ang kamay ko, ipikit mo mata mo, tanggapin mo ang panalangin at sabayan mo akong manalangin. Tama ba? Manalangin tayo. Aleluya. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, nais kitang pasalamatan para sa panibagong araw. Salamat aking Diyos sa hangin na aming nilalanghap. Salamat dahil laging may tagumpay kay Kristo. Alam ko, ikaw ang nagpatatag at tumulong sa amin, o aking Diyos. Maraming tao ngayon ang malungkot at nawawalan ng gana sa buhay dahil sa sunod-sunod na pagsubok. Parang galing sila sa isang disyerto at papasok ulit sa isa pa, hindi natatapos ang pagsubok. Panginoon, hinihiling ko ngayon na ibuhos mo, Ama, ang iyong presensya sa kanila. Naway dumating ang iyong pagpapahid, aking Diyos, sa buhay ngayon at wasakin ang lahat ng pamatok, pang-aapi, pagod, at panghihina ni Satanas. O Diyos, nakikita kong maraming tao ang lubhang pagod at pasan ang bigat ng buhay. At ngayon, Panginoon, inaanyayahan mo kami na lumapit sa iyong presensya. Ilagak ang lahat ng aming tiwala sa iyo, dahil ikaw ang magpapagaan ng aming mga pasanin. O Jesus, ano na lang kaya ang mangyayari sa amin kung wala ka, Panginoon? O aking Diyos, ano na lang kaya kami kung wala ang mga sandaling ito ng panalangin na araw-araw naming nararanasan? Ama, lumalapit ako upang humiling ng mga himala sa iyo. O Diyos, himala ng muling pagkabuhay, himala ng pagpaparami. May ilan dito, O Diyos, na dumadaan sa krisis sa pag-aasawa o pananalapi. Hindi nila magawa, Panginoon, na magkaroon ng ikabubuhay, na magdala ng ikabubuhay sa kanilang tahanan. Mahirap ang panahon ngayon, Ama, pero naniniwala akong kumikilos ka na. Buksan mo ang mga pintuan ng trabaho, hanap buhay, at serbisyo. Naway magpatotoo ang mga tao sa mga himala ng Panginoon. Oh, aking Diyos, hindi ito ang panahon para sumuko. Alam namin yan. Pero madalas naiisip namin, aking Ama, na isuko na ang lahat. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming kakulangan ng pananampalataya. Patawarin mo kami, O Diyos, dahil naging katulad kami ng mga disipulo na pumasok sa bagyong iyon nang hindi handa. Walang dasal o paghahanap sa iyong presensya. O aking Diyos, nais naming lumago sa espiritual at umaasa kami sa iyong tulong, O Ama. Sa sandaling ito, iniunat ko ang aking mga kamay at hinihiling ko sa iyo, takpan mo ang taong ito ng dugo ni Jesus. Takpan mo rin ang aking buhay, pati na ang aking pamilya ng dugo ni Jesus. Naway walang anumang atake ng kasamaan laban sa aming buhay ang magtagumpay. Naway ingatan mo kami, aking Ama, laban sa lahat ng atake ng kasamaan. Naway balutan ng Panginoon ng proteksyon ang aming pamilya, ang aming tahanan. Naway umurong ang lahat ng kasamaan. Sa ngalan ni Jesus, Diyos, ibuhos mo ang kagalingan sa aming damdamin at pisikal na katawan. Ilang tao na bang may sakit ngayon, Ama? At ilang ang nawala ng pag-asa sa mga doktor? Jesus, baguhin mo ang ulat at diagnosis na ito at dalhin ang iyong kagalingan. Isulat mo ang bagong kwento, Panginoon. Naway piliin ang taong ito na sumama sa iyo araw-araw. Naway maitaas at maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Naway gawing kagalakan ang kalungkutan
at tagumpay ang depresyon ngayong taon. O Panginoong Hesus, nananalangin ako at idinideklara ang iyong pagpapala sa lahat ng nakikinig ngayon. Sa pangalan ni Hesus, nagpapasalamat ako. Amen. Luwalhati sa Diyos. Alleluia.